What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today, ang video natin is all about Helios. So guys, si Helios is siyang Bitcoin L2, so layer 2 siya kay Bitcoin. So unlike sa mga natural nating fina-farm, which is or mga ginagrade natin airdrop na L2 ni Ethereum, so ito naman is kay Bitcoin. So ang mainly na pag-uusapan natin is yung kanilang entry key, so which is live right now yung kanilang sale. And bibili ako noon and ipapakita ko sa inyo yung process kung paano ko siya bibilihin. Siyempre guys, bago tayo magsimula, gusto kong shoutout si Tito Roms kasi siya yung mismong nag-chill nitong Helios sa akin, and if ever hindi niya to nakita, hindi ko malalaman tong mismong Helios na project na to. So yun guys, to start, ito yung kanilang user interface sa kanilang sale ng kanilang Helios, and as you can see, ito yung entry key nila, no? So ang price nito right now is 0.0058 BTC or around 250 USDT. Siguro para sa mga bago sa cryptocurrency, no, or mga ganito mga nodes or entry key, is medyo mahal siya. Pero to be honest, isa to sa pinakamurang key na nakita ko or node. Kasi guys, karaniwan mo na binibenta is around mga 300 pataas or 500, minsan 1,000 USDT yung equivalent price niya. So if ever natatandaan nyo si Sai, so si Sai Network, recently around 2023, nagkaroon sila ng sale tapos nag-airdrop sila nitong 2024. So bukod sa airdrop nila, yung mga key holders nila is meron ding mga na-farm na Sai token. So double yung mga nakuha nilang reward, which is yung airdrop and yung mismong Sai na na-farm nila. So main reason kaya ako bibili nito kasi sana or nag-hope ako na maging ganon si Helios. So hindi natin sure if ever magkakaroon ng mismong mga... Kasi guys, kapag tinignan natin mamaya yung pinakita ko sa inyo mamaya yung kanilang tokenomics, meron silang allotted talaga na crypto, meron silang allotted talaga na tokens for key holders, and meron din silang mga allotted na cryptocurrency, and then meron din silang allotted na token para doon sa mga mismong farm ng key nila. So to start, paano nga ba bumibili ng key ng Helios na to or kanilang entry key? So pwede kang gumamit ng Unisat, which is Bitcoin wallet, no, or mismong EVM or Ethereum or mismong MetaMask mo. So yun yung gagamitin ko, and Arbitrum network. So kapag ginamit mo mismong Arbitrum network or yung mismong EVM or Ethereum wallet or MetaMask, pwede mong piliin dito is yung mismong Arbitrum. So click mo lang to and then switch ka to Arbitrum. So as you can see, imbis na BTC ang kailangan natin is WBTC or Wrap Bitcoin or Wrap Bitcoin. So paano nga ba kumukuha ng Wrap Bitcoin? So ginagawa ko is pumunta ako kay Kyberswap. So kasi guys, si Kyberswap, ito yung mismo ginagamit ko madalas pang swap. Kasi nga naghahanap siya ng ruta niya. For example, ito, ayan, 250 USDT. Yan, gagamit siya ng SushiSwap, and then Izumi, and then Uniswap hanggang sa maging WBTC na siya papunta sa aking wallet. So maganda to guys, para hindi ka na masyadong naghahanap-hanap ng mga DEX or mga DEX na pagsaswapan mo. So automatic na naghahanap si Kyberswap ng mga route na mas okay and mas makakamura ka. And then guys, kung yung funds nyo naman is nasa ibang chain, for example, yung funds ko kanina is nasa BSC, which is naka BNB ako kanina, ginamit ko is yung Jumper Exchange pang bridge ng BNB papuntang USDT sa Arbitrum. So make sure nyo lang guys na kapag nag-exchange kayo dito, for example, ayan, gagamitin nyo is yung kanilang recommended. Kasi guys, kapag nakita nyo dito sa baba, ayan, as you can see, medyo may kamahalan siya. For example, ito, may fee siya na 1.73. Dito naman sa taas, which is si Hypen, so 0 yung fees niya. And then yung gas fee lang niya is 0.42. Kaya ito yung mismo kanilang recommended ni Jumper. Magandang combo to guys, no? Si Kyberswap at si Jumper, kasi ito si Jumper for bridging, naghahanap siya ng magagandang ruta rin na masasuggest niya sa'yo na makakamura ka or mas maging okay yung output ng mismong bridging. For example, lahat yan kasi minsan pwedeng may fees yan, pero yung mismong matatanggap mo naman na token do sa outcome or sa mismong destination chain is mas maliit. For example, ito si seller, for example dito kay seller, no, makikita nyo na 1503 lang yung makukuha natin. For example, dito naman kay Hypen, 1510. So mas mataas siya ng $7 and malaking equivalent and malaking price difference yun. So going back dito kay Kyberswap, mag-swap na tayo ng 250 USDT papuntang WBTC. So click lang natin tong swap and then confirm swap lang. So may matatanggap akong 0.00584
WBTC, and kasya na yan kasi ang kailangan lang natin is 0.0058. So confirm swap natin yan. And guys, as you can see, success na yung mismong pag-swap natin. Meron na ako sa wallet na BTC or WBTC, and then balik tayo kay Helios para bumili ng kanilang entry key. And guys, as you can see, nandito tayo sa mismong website ulit ni Helios, tapos ko-connect lang natin yung wallet natin, which is naka-connect na ako, tapos agree tayo sa kanilang entry key agreement. So click natin yan. And then change tayo to Arbitrum ulit kasi nirefresh ko yung website nila kanina. And then approve natin to. And guys, after natin approve yung mismong paggamit ng WBTC dito kay Helios, mag-mint na tayo. So click natin tong confirm mint. So yun guys, as you can see, no, nakapagbayad na tayo kasi nabawasan na yung mismong balance natin dito na nare-read ng kanilang mismong website. So as you can see, meron na lang akong balance na 0.0004739 WBTC. And then guys, kapag i-check nyo yung mismong key na mismong na-mint nyo, pwede kayo pumunta sa Block Explorer or check nyo itong mismong inventory nyo. So dapat nandito na yung mismong key na na-mint nyo. So yan, as you can see, pang number 3,571 ako, and pag click natin yan, kailangan natin siyang i-activate. So wag nyo kalimutan i-activate to guys. Kapag hindi nyo siya in-activate, hindi siya makapag-farm ng mismong GOS token. Kasi guys, bukod dito sa key incentive na fix na makuha natin kada key, which is 372k tokens or GOS tokens, pwede tayo maka-farm pagka inactivate natin siya. So click natin yung activate, tapos may konting gas fee lang tayo na babayaran. So yun guys, after natin ma-activate, kada second or kada parang 10 seconds, nadadagdagan niya ng I think mga 1 GOS token, no? So hindi ko sure, so check nyo na lang siya, no, kapag nakapag-mint kayo nito. And then guys, meron nga pa sila ditong refund button. So magiging available tong refund button nila kapag bago mag mainnet launch yung kanilang mismong network. So kasi guys, naka-testnet siya right now, and kapag hindi ka satisfied, for example, bumili ako right now, tapos bago mag mainnet, no, or bago mag-launch yung kanilang mainnet, magiging available tong refund button nila. So pwede kong i-refund yung mismong pinambili ko dito, and then makukuha ko siya, pero mawala yung key ko and mawala rin yung mga na-farm ko na GOS tokens. Pero guys, hindi ko sure kung buo yung talagang ibabalik nila or parang mga 75%, 50% lang, or parang 90%. So hindi ko pa na-check kung paano gumagana yung mismong refund nila, pero i-check natin yan bago magkaroon ng mainnet si Helios. And then guys, dito tayo sa kanilang white paper. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung kanilang entry key is isang NFT, non-fungible token, pero hindi siya transferable. As you can see, nakalagay siya dito na Helios keys are intentionally non-transferable or soul-bound siya, parang kay Sai Network. And then pag pumunta tayo dito sa kanilang Helios governance token, which is yung GOS token, so hindi pa ito nala-launch, makikita nyo na 62.7% ng GOS tokens are allocated for key holders. So sobrang taas niyan kasi karaniwan dito sa mga node or mga keys is mga 15 to 20% lang talaga yung allocated para sa mga holders. Pero as you can see, napakataas ng allocation dito kay GOS token, which is 62.7% nga. And then guys, yung 37.3% remaining na GOS tokens is allocated naman for community or airdrop. So wala siyang pre-sale, wala siyang VC, wala siyang kahit anong mga initial investment so wala siyang VC or mga venture capitals, wala rin siyang mga pre-sale. So lahat is parang ibibigay sa mga community or sa mga supporters mismo ni Helios blockchain. So to further see yung kanilang allocation, ito yung GOS allocation sa kanilang white paper. As you can see, key incentive 57.6, kaya nang sabi ko kanina sa mga key holders to. Gas boosters 22.3, so hindi ko sure kung para saan pa yan. And then yung key farming, which is yung pinakita ko sa inyo kanina, ayan, as you can see, ito yung key farm. So meron lang tayong 5.10%, no. So parang sa mga ano rin yan, key holders din yan. Kasi nga guys, yung key farm is nakuha lang kapag may key ka. So magandang benefits do sa mga key holders, meron kang key incentive, and then meron ka ring allocation for key farming. So strategic partner, meron silang 5%, system contributors, meron silang 10%. So ang total supply nga pala ng GOS token is 21 billion GOS tokens. And then guys, yung key incentive, tandaan nyo na hindi siya isang bagsakan binibigay. As you can see, nakalagay yan dito. May vesting period siya na 12 months. So for 1 year, di-distribute sa inyo yung mismong reward nyo. Or for example sa akin, yung mismong nakalagay dito na 372, hindi ko siya ma-claim ng isang bagsakan. So for 12 months, hatiin yan ng kada buwan. So for example, itong 372k tokens na allocated sa aking key is hindi ko siya isang bagsakan makiklaim. So makiklaim ko siya within 12 months. So hati-hati yan sa 12 months. So equal naman yung portion yan. So kapag dinivide natin to, mismo allocated sa isang key ko, ang makuha ko kada buwan is 31,013.475 GOS tokens. So yung mainnet nila, hindi ko pa sure kung kailan siya ilalabas, pero sana malabas na siya, no, within this year lang din, no.
para for 2025 tsaka ako mabebenta yung mga GOS tokens ko kasi guys balak ko na yung mga makuha ko ditong GOS tokens is i-hold ko lang muna kahit maklaim ko siya kada buwan. So balak ko kasi TTP ako or magte-take profit ako dito kay Helios kapag nag-peak na yung mismong bull run, which is tansya ko is around 2025 pero syempre pwedeng mali ako and pwedeng tama rin. Pero yun nga, para sa $250 I think goods na tong risk ko dito, no, kasi meron ako bakuang mga tokens, tapos yung $250 is hindi na siya masyadong masakit para sa key or entry key ni Helios. So for key farming naman guys, yung key farming nila is naglalast lang ng 45 days mula nung farm launch nila. So I think mga around mga ilang days na rin yun, no? So siguro mga 1 week na. So siguro mga 30 plus days na lang ako makaka-farm gamit yung mismong token ko or mismong entry key ko. And then guys, nga pala yung kanilang entry key or Helios entry key is nag-iiba yung presyo niyan guys kada tier. So yung tier 1 and tier 2 na sold out na siya. As you can see, kada tier is tumataas din yung presyo niya and tumataas yung supply. So going back dito sa kanilang white paper, makikita nyo mismo yung details dito. Yung tier 1 nila is meron lang quantity na 1198. And then, ang price niya ay 0.00551 BTC. So, right now, nandito tayo sa Tier 3, which is 0.0058. And then, after ma-sold out nitong mga to, mapupunta siya sa Tier 4, which is 0.00596 na yung mismong price niya. So, pag chinek natin dito kay Kyberswap, right now, ang presyo ng 0.00596 is 255 USDT. So, medyo tumaas lang siya ng mga $5, no? So, though kahit sobrang liit lang nung difference niya, $5 lang, ang habol ko lang dito, kaya ako nag-mint agad, kasi yung mismong key farm nila. Which is, yun nga, umaandar siya kada oras. And then, sana nga nakapag-mint ako agad ng mas maaga para mas marami na ako nakuhang key farming dito na reward kay GOS token. And I think guys, yun lang naman di-discuss ko dito kay Helios. If ever may mga update naman sila, update ko na lang kayo, no? Either sa Facebook or siguro gawa na lang ulit ako ng video. Kasi abang ko yung mainnet nila, no? Kasi syempre, titingnan natin kung goods ba talaga i-hold or pwede nating i-try yung kanilang refund system. If ever interested kayo, no, i-leave ko lahat ng link sa ating description from Twitter nila, sa website, tsaka doon sa minting page nila, tsaka white paper. So para ma-dior nyo din siya or ma-research nyo din mismo si Helios. If ever may mga questions kayo, clarifications, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. If ever gusto nyo akong DM, pwede nyo akong kontakin via TikTok and Facebook. Yun lang guys, and see you sa ating next video.